The Boss Husband. Credit to the author. 1471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagtaka si Jincel nang makitang natigilan ang kanyang ina. Sinundan niya ng tingin, at sa unang tingin, namutla siya sa gulat. Ang hindi inaasahang bisita ay si Hector. Lalong lumalim ang ngisi sa kanyang mukha nang makita ang takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, hinailan niya ang salamin na pinto, walang nagawa ang lock para pigilan siyang makapasok. Ang kanyang paggalaw ay nagpukaw kay Jincel sa kanyang sentido. Sa sobrang takot na maalala na nakapijama pa siya, tumalon siya mula sa kama at itinulak si Yuna palabas. Nay! Lumabas ka na. Nalaman kaagad ni Yuna na mapanganib ang lalaki. Niyakap niya si Jincel at sumigaw, ano ang sinasabi mo? Sino ang lalaking ito? Jincel, huwag mo akong itulak. Oh, so siya ang kapanganakan mong ina. May nakikita akong pagkakahawig. Sumulyap si Hector sa kanila, naiintriga. Noon lang, dalawang figure ang tumalon sa balkonahe. Ito ay sina Mila at Larry. Sa sandaling nakita ni Jincel at ng kanyang ina si Mila, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ikaw ba? Parang may naintindihan siya, itinuro ni Jincel si Mila, namumula ang mukha sa galit. Nagtiwala ako sa iyo at pinalaya ka pa ni Hobby. Pumunta lang dito si Mila dahil sa pag-aalala at nagulat siya nang malaman na inisip ni Jincel na nagalit siya sa kanyang kinaroroonan. Nagulat, hindi alam ni Mila kung paano ipapaliwanag ang sarili. Umiling siya at sinabing hindi pero hindi niya maipaliwanag kung bakit nagpakita rito si Hector. Naguguluhan si Yuna. Nakilala niya si Mila mula nang makilala niya ito sa isang tindahan ng sapatos at ang huli ay nakipag-away pa kay Justin. Bakit nandito rin siya? Ang mukha ni Hector ay madilim na parang kulog. Ngumisi siya, B***H, how dare you defy me? Hindi ka lang tumaka sa ilusyonaryong dimensyon, kundi tinawag mo pang Hobby, ang ibang tao sa harap ko. Nakalimutan mo na yata ang mababang katayuan mo. Nadurog ang puso ni Jincel. Alam niyang hindi siya makakatakas sa kanya. Wala si Justin, at walang makapangyarihang magsasaka sa malapit, kaya hindi nila maaaring labanan ang mga ito. Sa totoo lang, nakahinga siya ng maluwag na wala si Roslyn o Karen nang makita niya si Larry. Kahit na hinayaan ni Justin na manatili ang dalawang babae dito para protektahan siya, hindi sila magiging kalaban niya. Bilang tagapagmana ng angka ng law, mas pinuprotektahan ni Quentin si Hector kumpara kay Mila, ipinadala si Larry upang protektahan si Hector. Dahil siya ang mayordomo ng angka ng law, dapat na malakas din ang kanyang kakayahan. Hindi ako makatiis kung gusto mo akong ibalik, ngunit sana ay palayain mo ang aking ina. Umalis si Jincel sa braso ni Yuna at lumapit sa kanila. Nakaramdam ng kirot sa puso si Yuna nang marinig iyon. Dahil sa takot, tumayo siya sa harap ng kanyang anak. Hindi. Walang sino man ang maaaring kumuha ng aking anak na babae mula sa akin. Tumagal ako ng ilang taon upang muling makasama ang aking anak na babae. Hindi ko hahayaang kunin nila siya sa akin. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Si Yuna ay hindi isang tanga. Naikonekta na niya ang mga tuldok kung iisipin na marami siyang alam tungkol sa nakaraan ni Jincel. Gaya ng inaasahan, maraming kawawa sa mundo. Sino ka para pigilan ako? Ngumisi si Hector. Well, nag-iisip ako ng paraan para pahirapan ang B***H na ito, kaya sa palagay ko maaari kong simulan sa pagpatay sa iyo. Ito ang magiging unang kabayaran. Hindi. Napahiyaw si Jincel at pilit na hinihila si Yuna, ngunit tumanggi ang huli na pakawalan siya. Sa sandaling iyon, ang silid ay napuno ng mga panaghoy. Si Mila ay hindi makayanang manood. Nagmamakaawa siya kay Hector, pakiusap huwag mong gawin ito. Siya ay, manahimik ka. Wala ka sa lugar para makipag-usap. Sinaman siya ng tingin ni Hector. Parurusahan ka kapag bumalik tayo. How dare you hide this from father and me? Nakagat niya ang labi, hindi na naglakas loob na magsalita. Kung tutuusin, alam niyang hindi maririnig ang kanyang mga pakiusap. Tumango si Larry, young master,
inutusan kami ni Sir na hulihin si Jinsel, at hindi kami pinapayagang makialam sa anumang mga gawain sa mundo, kung hindi, paparusahan kami ni Hongmeng at ng iba pang 2 angkan. Mangyaring pag-isipan ang mga bagay-bagay at tingnan ang malaking larawan. Nakinig si Hector sa kanya. Bagamat nag-aatubili na paalisin si Jinsel ng ganoon kadali, napilitan siyang talikuran ang ideyang iyon. Sige. Pakikinggan kita at patatawarin ang matandang B*H na ito. Pagkasabi niya noon, humarap siya kina Yuna at Jinsel at pinaghiwalay sila. Tinaas ng kwelyo si Yuna at itinapon sa dingding. Nadulas siya sa sahig at nawala ng malay. Nanay! Umiyak si Jinsel ngunit hindi makaalis sa pagkakahawak ni Hector. Gamit ang isang kamay sa baba ni Jinsel, ginamit ni Hector ang kanyang kabilang kamay para ipasok ang sinag ng True Yuan sa kanyang katawan. Nang napagtanto niyang hindi na siya virgin, nagdilim ang mukha nito sa mali siya. UB*H, Cell*T. You slept with that bastard. Bakit hindi mo siya nilason hanggang kamatayan gamit ang 9 meridian mo? Bawal hawakan ang babaeng itinaboy ko. Fine. Dahil hindi ka na virgin, hindi mo na kailangang mag-show at magpakasal. You'll be a life subject for the law. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Jinsel habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang malay na si Yuna. Wala siyang pakialam sa napakasamang kalagayan niya. Sa pag-aakalang hindi niya ito pinapansin, sinampal siya ni Hector ng malakas sa mukha dahil sa galit. Dahil si Jinsel ay walang anumang kultibasyon, ang kanyang mukha ay biglang namamaga at namula dahil sa impact. Young Master, oras na para umalis. Inutusan ni Sir na bumalik kaagad kapag mabuti. Putol ni Hector at galit na lumingon. Sa susunod na segundo, lumipad siya palayo kasama si Jinsel sa kanyang kamay. Bumantong hininga si Larry at umalis kasama si Mila sa kanyang pagkakahawak. Sa isang marangyang pinalamutian na opisina na matatagpuan sa Stonegate, Central City, nakatayo sina Justin at Gavin sa harap ng pulang pinto na gawa sa kahoy. Nakatayo sa gilid nila ang 2 bodyguard. Bagamat pinatawag sila ng unang senior official, hindi niya agad nakilala ang mga ito at pinahintay ang mga ito sa kadahilanang nakikitungo siya sa trabaho. 15 minutes na silang naghihintay mula noon. Ginamit ni Justin ang kanyang pagkadyos at alam na ang una ay nasa silid ng mag-isa. Halatang sinusubukan niyang i-exert ang dominance. Kung hindi siya pinigilan ni Gavin, sinipa na sana niya ang pinto at pumasok sa silid. Pagkatapos, itinataas niya ang una sa kanyang kwelyo at sisigaw, "Kilala mo ba kung sino ako?" Sa kasamaang palad, hindi niya magawa ang ganoong bagay hindi dahil sa natatakot siya kundi dahil ayaw niyang magulo si Gavin at ang iba pa. Tanging ang una lamang ang makakapagpahintay kay Marshall Yang ng 15 minuto ng masunurin. Matanda, sa tingin ko siya ay masyadong abala, at ito ay magtatagal upang makilala niya tayo. Bakit hindi tayo lumabas at kumuha ng fermented soya bean milk? Nakangiting mungkahi ni Justin. Sinulyapan siya ni Gavin. Soya bean milk. Ilang taon na akong hindi nakakainom niyan. Medyo na-miss ko ang lasa ngayon. I guess we can drink some. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Tara na. Hinatak ni Justin ang kanyang manggas. Umiling si Gavin. Dapat tayong maghintay pagkatapos nating makilala ang una. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Justin. Sinasadya niya to. Bakit ba napaka-childish niya? Napag-usapan na lang namin imbes na maglaro ng ganito. Huwag mong sabihin iyan. Wala kang lugar para magsalita. Kumunat ang noo ni Gavin. Napabuntong hininga si Justin. Wala siyang tiwala sa sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang tungkol sa unang background na magkaroon ng ganap na kontrol sa Zenica at maging ang mga puwersa sa ilusyonaryong dimensyon, kaya hindi siya nang ahas na maging mayabang. Sa madaling salita, nagtiwala siya kay Gavin. Hindi siya dapat umiwas sa panganib dahil naglakas loob siyang ipasa ang angkan sa kanya at hindi nabigla kahit na napapaligiran ng hukbo. Gayunpaman, ang isang tulad niya ay napakaingat sa paligid ng una. Nangangahulugan ito na ang una ay hindi dapat basta-basta. Nang iniisip ni Justin kung gaano katagal silang maghihintay, nakarinig siya ng mga tunog mula sa opisina. Tumunog ang mga yabag, at bumukas ang pinto mula sa loob.
Bumungad sa kanila ang isang medyo matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadjal ang buhok sa likod. Paumanhin, Mr. Gibson. Inisikaso ko ang mga usapin sa trabaho kanina. Magiliw nang umiti ang una nang humarap siya kay Justin. Ikaw dapat si Justin, di ba? Haha, sinadya kitang makilala. Pasok ka. 1472. Saglit na natigilan si Justin, hindi dahil nakatagpo siya ng isang bigwig. Sa halip, nagulat siya na pinagbuksan sila ni First ng pinto. Naisip ni Justin na tatawagan niya sila mula sa loob, at sila mismo ang magtutulak ng pinto. Hindi na kailangang sabihin, ang galit ni Justin ay nawala sa isang iglap. Tinapik ni Gavin ang mga balikat ni Justin, senyales na mawala siya sa kanyang ulirat. Tapos, ngumiti siya at tumango kay First bago pumasok. Nang makapasok sila sa silid ng opisina at umupo sa sofa, kumuha pa nga si First ng mga dahon ng tsaa at mga tasa para gawing tsaa, na ikinagulat ni Justin. May green tea lang ako dito. Justin, bumalik ka galing sa ibang bansa, tama? Okay ka lang ba sa tsaa? Kung hindi, makakapagkape ako dito. Ano nga ulit ang pangalan ng bagong sekretarya? Oh, tama, Liang Hao. Kakabalik niya lang galing States, at mahilig siyang uminom ng kape. I can ask him to bring some over, ungol ni First habang nakayuko siyang pumili ng tsaa. Okay lang. Iinom ako ng tsaa. Medyo matigas ang ekspresyon ni Justin, nagulat sa hindi inaasahang pag-unlad ng kanilang pagkikita. Haha, ang tsaa ay mabuti. Ito ay may mga katangian ng detox, kagandahan, at anti-cancer. Maaaring hindi ito kailanganin ng mga magsasaka na tulad mo, ngunit ang mga normal na tao na tulad natin ay kailangang alagaan ang ating mga katawan, sabi ni First habang naglalagay ng 2 tasa ng mainit na tsaa sa coffee table bago ang maglolo at apo. Napagtanto ni Justin na wala siyang anumang cultivation, kaya nagtanong siya, hindi ka ba makakakuha ng ilang mga table tasks upang madagdagan ang iyong paglilinang? Nag-wave muna ng kamay at umupo. Sa palagay ko ay hindi mo alam ang tungkol sa mga patakaran sa Zeneca. Walang sino man mula sa 4 na pangunahing angkan o isang magsasaka ang pinahihintulutang mapunta sa aking posisyon. Kung hindi, sila ay maghahari tulad ng isang emperador na nabubuhay hanggang 100 dagdag na taon. Ito ay may katuturan kay Justin. Sayang naman yon. Alam ng lahat ng nakaraang unang nakatataas na opisyal ang sikreto sa mahabang buhay, ngunit wala silang magagawa. Una ay walang pakialam sa mga bagay na iyon. Sa halip, nagsimula siyang makipag-chat sa kanila. Oye, remember the secretary Liang Hao? Alam mo ba kung saang pamilya siya galing? Yip, he's from the Liang clan. Naawa ako sa kanya, so I hired him as a secretary. I guess it gives their clan a chance to thrive. Justin, you've been making things hard for me ever since you returned. Marshall Yang has aged. If any you don't clan settle the soon. Napakamot ng ulo si Justin. Sa hindi malamang dahilan, parang isang elder ang nag-lecture sa kanya. Bukod dito, si Gavin ay nanunood lamang mula sa gilid, hinahayaan siyang harapin si First ng mag-isa. Ano ang itatawag ko sa iyo? Sir. Una. Senior official. Anything works. Why don't you call me uncle? I'm in the same generation as your father, nakangiting sabi ni First. Nawala ang ngiti sa mukha ni Justin. Niloloko mo ba ako? Binaliwala ang mga iniisip, sumagot si Justin, Tito, hindi mo ba ako tinawagan para magtanong tungkol sa angkan ng Meng? O may balak ka bang makipag-chat sa akin? Ay, syempre, hindi ko nakalimutan yon. Well, dahil naiinip ka na, kakausapin ko yan. Nagkasalungat si Justin. Ikaw ang tumawag sa akin para pag-usapan ang bagay na ito. Bakit mo pinapatunog na parang kabaligtaran? Napakunot ang noo niya nang maramdamang napayakap siya sa kalingkingan ni First. Samantala, tumigil si First sa pagngiti at nag-iisip, Justin, masasabi kung isa kang makabayan na tao dahil handa kang magbigay ng 60 milyong tonelada ng fossil fuel bawat taon. Natutuwa akong makita iyon. Naisip ni Justin, napilitan akong gawin iyon.
Sa tuwing naiisip ko yon, ang sakit sa puso ko. Ngunit, kailangan nating maging makatarungan at patas. Para sa isang tao sa aking posisyon, ang kapakanan ng bansa ay ang aking lubos na pag-aalala. Kailangan kong tingnan ang malaking larawan. Alam kong makabayan ka, ngunit hindi ako maaaring pumikit sa mga pinsalang idinulot mo sa katatagan ng ating bansa. Ang impluwensya ng angkan ng Meng sa Central Plains ay nauugnay sa katatagan ng lipunang iyon. Sa pag-unlad sa ating bansa ngayong napatay mo na ang mga direktang inapo at nakatataas sa Southern Zenicagang, ang Central Plains ay naiisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Si Justin ay nababalisa, kahit na hindi niya ito ipinakita. Alam ba niyang peke ang kasalukuyang Mary Chris? Hindi pwede. Mabilis ang mga galaw ko, at hindi niya makikita ang lahat ng nangyari sa Japan. Matapos marinig ang talumpati ni First, nabuhayan siya ng loob na clueless si First tungkol dito. Mayroon pa silang Mary Chris. Medyo may kakayahan siya, at siya ang direktang inapo ng angkan ng Meng. Mary Chris. Hindi ko naman itinatanggi na kaya niya, pero masyado pa siyang bata para pumasok sa dominasyon sa buong clan. At saka, wala siyang karampatang mga subordinate. Mahihirapan siyang makontrol ang clan sa maikling panahon. At saka, nasaktan mo na ang aktwal na clan ni Meng. Hindi mo ba alam kung ano ang kahihinatnin mo at alam mo ba kung anong kahihinatnin nila? Magiging sako na iyon. Halos babalaan niya si Justin. Ang huli ay walang pushover. Ngumuso siya at sinabing, kung hindi ko sila papatayin, papatayin nila ako. Ano ba? Wala akong gagawin. Wala akong ugali. Maaaring hindi ka natatakot sa kanila, ngunit kailangan mong isipin ang buong Gibson clan. Isipin mo ang iyong mga babae at ang iyong anak na babae. Maaari mo bang protektahan silang lahat? Nakangiting tanong ni First. Isang nakapatay na layunin ang bumungad sa mga mata ni Justin. Ngumisi siya, gusto kong tanungin ka tungkol sa puwersa sa likod ng angkan ng Meng. Kung mas malala pa, pupunta ako sa kanilang lungga at lipulin silang lahat. Si Justin ay hindi nagbibiro, ni siya ay nambobola. Bago ito, ang kanyang mga paggalaw ay pinaghihigpitan dahil nawala ang kanyang paglilinang. Ngayong naabot na niya ang isa pang antas sa kanyang cultivation at may Chaos Cauldron sa kamay, nag-alinlangan siyang mas malakas ang puwersa sa likod ng angkan ng Meng kaysa sa kanya. Sa halip na maging pasibo, mas pinili niya ang magkusa. Sa panahong iyon, maaaring umunlad ang kanyang paglilinang kung nilamon niya ang mga magsasaka habang pinapatay sila. Maaaring may pagkakataon pa na makalampas sa Shangqing Heavenly Lightning Tribulation. Tumingin muna kay Justin nang may pagtataka. Hindi ko inaasahan na ganito kamatapang. Sa wakas, bumantong hininga si Gavin at bumantong hininga, Sir, mangyaring huwag mo itong isapuso. Ang aking apo ay napakagagalitin. Ayos lang. Unang nagwagayway ng kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakakatakot na tingin ni Justin. Sa tingin mo ba ay kaya mong labanan ang mga puwersa sa likod ng angkan ng Meng? Agad na tinitigan siya ni Justin. Ano sa tingin mo? Tanong niya bilang ganti. Pinag-isipan muna ito at umiling. Hindi ako sigurado, ngunit maaari mong subukan ito. Subukan mo. Paano? Sasabihin mo ba sa akin ang lokasyon nila? Unang itinuro ang kanyang mga paa. Hindi mo kailangang pumunta kahit saan. Nandito na. Naguguluhan si Justin. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagulat siya. Totoo Yuan. Isang alon ng True Yuan ang umahan patungo sa kanya na parang nagngangalit na alon. Hinahawakan nito si Justin at pinipisil-pisil na para bang may hugis kamay. Kaagad, pinakawala ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy at nilabanan ang True Yuan na iyon. Ang kapangyarihan nitong True Yuan ay higit pa sa lahat ng mga kalaban na nakilala niya. Aling antas ng paglilinang ito? Tubig ng Roo. Tai Ching. Baka si Shangqing. Namula ang mukha ni Justin habang ginagamit niya ang Chaos Cauldron, umaasang lumunin ang True Yuan. Gayunpaman, dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang mga antas ng paglilinang, ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Napakunot ang noo ni Gavin nang makita niyang nanginginig si Justin at gumagawa ng masakit na tunog. Unang pinananatili ang kanyang cool, na parang inaasahan niya ang kinalabasan nito. Paano na?
May tiwala ka pa ba? Tanong niya habang nakangiti. 1473. Gustong sampi ni Justin, ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa pang-aapi. Bukod dito, ang tumpak na kontrol ng True Yuan ay nagpagulo sa kanya. Ito ay sapat na malakas upang ibagsak ang buong Stonegate-nan, ngunit ito ay nakatuon lamang sa paligid niya. Maging ang sofa sa ibaba niya ay hindi naapektuhan. Alam ni Justin na hinding-hindi niya magagawa ang gayong nakakatakot na kontrol sa kanyang True Yuan. Ganap na batid na ang kultibasyon ng kanyang kalaban ay mas malaki kaysa sa kanya, hindi na siya nang ahas na maglagay ng matigas na harapan. Bilang isang taong madaling makibagay, umiling si Justin na nag-aatubili, na nagpapahiwatig na sumuko na siya. Sa sandaling iyon, ang pang-aapi ay binawi na parang hindi ito umiral noong una. Si Justin ay pawis na pawis. Napasubsob siya sa sofa, kumakabog ang dibdib niya habang hinihingal. Siya rin, hindi makapaniwala na maghihirap siya ng husto sa kanyang kasalukuyang pangangatawan. Nakakaramdam pa rin ng takot, nilingon ni Justin ang silid. Tanging ang matanda, si First, at ako ang nasa opisinang ito. Nasa labas ba ng Stonegate ang taong iyon? Ganun dapat. Ang kanilang pagtatanim ay mas malaki kaysa sa akin, at kung sinubukan nilang itago, imposibleng mahanap sila. Eto, uminom ka ng tsaa. Kumuha muna ng teacup at inalok ito kay Justin. Si Justin ay masunurin sa pagkakataong ito, tinanggap ang tasa at humigop dito. Kaya't mayroon siyang Panginoon sa paligid niya. No wonder napakakalma niya. Iniisip ko kung ginamit ng taong iyon ang kanilang buong potensyal. Anuman, sigurado ako na ang kanilang paglilinang ay nasa itaas ng Tai Ching. Shangqing ba o Yu Ching? Hindi siya naglakas loob na mag-overthink. Sino ang matandang halimaw na iyon? Sobrang nakakatakot. At the same time, nagtataka siya sa intensyon ni First. Sinabi ko sa iyo na huwag kumilos ng padalos-dalos, sabi ni Gavin, hindi na natense nang malaman niyang ayos lang si Justin. Ibinaba ni Justin ang kanyang tasa ng tsaa. Pagkaraan ng ilang oras na pagninilay-nilay, tumangala siya at same time na sinabi, sige. Dapat nating pag-usapan pa ang bagay na ito. Paumanhin sa pagiging masungit kanina. May payo ka ba sa akin, First Senior Official? Nagsalubong ang kilay ni Gavin nang marinig iyon. Binigyan niya ng isang side-eye ang apo na parabang sinusungitan siya sa mabilis na pagbabago ng kanyang tindig. Samantala, buong kabab ang loob na sinabi ni First, well, it's not really a piece of advice. As an ordinary public servant, I'm merely carrying my duty for the stable development of our nation and the harmony of society. Pagkatapos, nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kung paano siya nagtrabaho ng husto sa kanyang trabaho, ngunit palaging may problema sa paligid, kaya naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Hindi kailanman napagtanto ni Justin na maaaring maging napakatagal ni First kapag pinanood niya siya sa balita noon. Sa wakas, sinabi ni First, ang angkan ng Meng ay nakikipagdigma laban sa iyo, at hindi ito kapaki-pakinabang para sa sinuman, kasama na ang katatagan ng ating bansa. Paano ito? Ako ang magiging negosyador sa ngalan mo. Ang angkan ng Meng ay mayroon pa ring Marie Chris, at patuloy niyang pamamahalaan ang kanilang mga puwersa sa mundo. Tungkol naman sa kanilang angkan ng Meng, hindi kanila unang pinatunayan na mayroon kang anumang katibayan. Kaya sila ay nasa mali. Hinawakan ni Justin ang kanyang baba, iniisip na ito ay isang magandang ideya. Tanong niya, kung gayon, kailangan kong mag-alok ng isang bagay bilang kapalit. Ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Sinaway muna siya, Justin, kailangan kong sabihin ito sa iyo. Bawal abusuhin ng mga pampublikong tagapaglingkod ang ating kapangyarihan para sa pansariling benepisyo. Hindi ako hihingi sa iyo ng anuman, ngunit kailangan ka ng bansa na magbigay ng katumbas na kontribusyon. Naniniwala kami sa kayamanan na tumutulong sa mahihirap. Para sa isang mayamang kabataang tulad mo, dapat ay nagambag ka sa mga mamamayan nang bumalik ka. Napaluha si Justin. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, sige. Kasalanan ko. Ano ang dapat kong gawin para sa mga tao kung ganoon? Unang tumango bilang kasiyahan. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang mesa at ibinalik ang isang papel na puno ng mga salita. Bago kayong dalawa pumasok sa silid, sinusulat ko na ito. Ito ay isang checklist.
Kung sa tingin mo ay ayos lang, pirmahan mo ito o pindutin ang iyong fingerprint. Hanggat isinasagawa mo ang mga kondisyon, paprotektahan at pupurihin ka ng ating bansa, dahil malaki ang naiambag mo sa ating bansa, aniya habang nakangiti. Kinuha ni Justin ang papel at saglit na sinulyapan ito. Nang makita niya ang mga pangungusap, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Sinabi nito na sa susunod na 3 taon, kinailangan ni Justin na mag-import ng petrolyo, iron ores, potash, bauxite, at iba pang premium na mapagkukunan sa mababang presyo. Bukod dito, kinailangan niyang kumuha ng classified information sa sektor ng teknolohiya, karamihan ay mula sa mga research project ng ibang bansa. 30 kilo na napakayaman sa uranium. Hindi natuwa si Justin. Saan ko makukuha ito? Walang sino man ang magdadala ng mga materyales ng nuclear bomb sa paligid. Oh, hindi. Tapos tatanggalin ko. Una ay bukas palad na tinawid ang pangungusap na iyon gamit ang isang pulang panulat. Ipinagpatuloy ni Justin ang pagbabasa nito nang nakakunot ang noo. Uncle, hindi naman sa hindi kita binibigyan ng mukha, kundi ang impormasyon tungkol sa warfare weaponry, tulad ng Aegis Combat System, Gerald R. Ford-class aircraft carrier, at ang invisibility skill, hindi ko ito maibabahagi sa iyo. Maaapektuhan nito ang pag-unlad ng digmaan, na lumalabag sa Treaty of Gods. Hindi ako patatawarin ng ibang mga Diyos. Ang una ay magaan. Tumanggo siya at tinawid ang mga kondisyong iyon na may kaugnayan sa digmaan. Kaya sa palagay ko why? Nakaramdam si Justin ng matinding kirot sa puso. Pinlano niyang kanselahin ang mga kondisyong ito, ngunit nagpanggap siyang mapagbigay. Kung sumasangayon ako sa mga natitirang kondisyon, kakailanganin kong gumastos ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na bilyong dolyar sa cash. Sa kabutihang palad, nakakuha ako ng maraming pera at mga ari-arian mula sa Master Insect, o kailangan kong gumamit ng sarili kong pera o kahit nabawasan ang mga mapagkukunan ng militar. Nakakahiya sana. Deal. Kinuha ni Justin ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan. So, settled na ang issue about the Meng clan, for now, right? Hanggat maaagaw ni Hanya ang kontrol sa Southern Zenica Gang, magagawa niyang bawiin ang perang iyon. Unang sumulyap sa kontrata at tumanggo bilang kasiyahan. Tulad ng inaasahan sa Gibson clan. Sigurado akong ipagmamalaki ni Marshal Jason Gibson na magkaroon ng isang inapo na tulad mo. Tungkol naman sa angka ng Meng, huwag kang mag-alala. Sapat na ang naging gulo nila, at oras na para umakyat ang mga nakababata. Hindi ko na sila hahayaang guluhin ka pa. The first, ang matatag na pag-unlad ng bansa ang pinakamahalaga, na sinundan ng kanyang reputasyon. Ang hidwaan ng angka ng Meng kay Justin ay sumisira sa kanilang kapayapaan sa bansa, at hindi niya iyon papayagan. Bukod dito, pinadalhan sila ni Justin ng 7 bilyong dolyar na halaga ng mga mapagkukunan. Iyon ay lubos na magpapalakas sa kanyang karera, na nagpapaliwanag kung bakit siya natutuwa. Samantala, si Gavin ay tahimik na nanunood mula sa gilid. Humanga siya nang ibigay ng kanyang apo ang 3 bilyong dolyar nang hindi nag-iisip. Si Justin lang ang nakakaalam na gumagamit siya ng pag-aari ng iba. Kapag naayos na ang lahat, tumayo si Gavin kasama si Justin para umalis. Hindi maiwasang magtanong ni Justin. Tito, master bodyguard mo ba yan? Unang naapektuhan ang isang naguguluhang tingin. Master. Bodyguard. Sino? May pumunta ba dito kanina? Akala ni Justin ay magaling siya sa pag-arte, ngunit kumpara kay First, wala siya. Magkita-kita tayo sa susunod. Sambit niya at lumabas ng kwarto. Napakasama nito. Niloloko niya ang pera ko at hindi niya sasabihin kung sino ang tao. Gayunpaman, hindi naman talaga nagalit si Justin. Sa katunayan, nagpapasalamat siya kay First. Kung hindi siya pumunta dito, hindi niya malalaman na may nagtatago na master sa Zenica. Kung patuloy niyang iisipin na siya ay walang talo, maaari na siyang mamatay sa mga lansangan balang araw. Nang makalis na sila, nawala ang ngiti sa mukha ni First. Pinasadahan niya ng makahulugang tingin ang kisame.
Sa isang iglap tila kinikilig siya sa isang bagay sa itaas niya. 1474. Pagkaalis ng Stonegate, sinamahan ni Justin si Gavin sa isang disenteng tindahan para sa fermented soya milk at merienda. Sinadya niyang maghanap ng mas tahimik na lugar dahil ayaw ni Gavin na makaabala ng iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bigwig sa gitna ng mga matatanda. Hindi nila pinag-usapan ang nangyari sa opisina ni First, sa halip, nag-usap sila tungkol sa magkasintahan ni Leia at Justin. Hindi ka pa rin nakakasundo ni Marian. Napabulala si Gavin. Kumakagat ng tinapay si Justin nang marinig niya iyon. Nanigas ang ekspresyon niya, at ngumiti siya ng nakakaloko. Matanda, hindi mo ba sinasabi ang halata? Sigurado akong alam mo ang lahat ng nangyari sa pagitan natin. Si Gavin ay humigop ng kanyang soy milk at walang ekspresyon na sinabi. Nakikita ng mga tumitingin ang karamihan sa laro. Bigyan mo ako ng date. Kailan mo iuuwi ang aking apong babae? Walang tiwala si Justin. I promised Marian not to push her. I can only treat her well and so much as I can for her. As for the rest, I dare not think about it. Brat. Lalaki ka pa ba? Tumahol si Gavin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hoy! Hindi mo alam kung gaano kakomplikado ang relasyon namin ni Marian. Hindi mo ako mapagalitan. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na gumanti dahil mas matanda ka sa akin ng 2 henerasyon. Hindi siya sineseryoso ni Gavin. Tinuro niya ang ilong ni Justin at sumigaw, bahala ka. It's not a big deal. Ang problema lang dito ay hindi ka tapat at nagkaroon ng anak sa ibang babae. Wala itong ikukumpara kay Hongmeng, The Gods, at Diplomatic Matters. Natigilan si Justin sa kanyang tanong. Pagkatapos ay napagtanto niyang may katuturan ang kanyang lolo. Hindi ka mabuting tao, at ang 3 bilyong dolyar na ibinigay mo kanina ay hindi sa iyo. Siguradong nakuha mo ito sa ibang lugar, tama? Ang matalinong mga mata ni Gavin ay kumikinang na para bang nakita niya si Justin. Lumunok si Justin, at alam ni Gavin na tama na siya. Kung hindi yun totoo, hindi sana siya kusang pumirma sa kontrata at nakipag-bargain na bawasan ang mga kondisyon. I know you well. Ang galing mong manlinlang ng mga babae or else hindi sila mahuhulog sa'yo ng ganoon kalalim. Hindi nila alam ang identity mo noon pa, kaya hindi iyon ang pwedeng maging dahilan kung bakit ka nila nililigawan. Gamitin mo ang utak mo at ang mga pukana mo. Gawin mo ang lahat para maibalik siya, kahit na kailangan mong magsinungaling. Saway ni Gavin. Awkward na tumawa si Justin. Matandang lalaki, ako. Don't give me excuses. Ayokong makinig sa kanila. Wala sa kanila ang mahalaga pagdating sa relasyon. Ano, mawawala ba ang Earth bukas kung magkasundo kayong dalawa? Walang malinis na kabataan sa mga mayayamang pamilya tulad natin. Hindi na kailangang magpalusot. Kung may nakakaalam na tinalikuran ka ni Marian, baka nahihiya akong makinig sa kanya sa iba pero hindi ko sinabi sa iyo ang iyong ina na umalis sa bahay. Hindi mo ito napag-usapan dahil naniniwala ako na hindi mo siya hahayaang kumilos ng kusa, gayunpaman, sumalungat ka sa inaasahan ko. Ngumiti si Justin ng mapait. Parang niloloko mo lang ako. Inilarawan mo na ako bilang isang jerk, kaya paano ako makikialam sa buhay ni Marian? Brat, iniinis mo talaga ako. Para bang sobrang tagal niyang itinago ang kanyang pagkabigo, tila hindi makontrol ni Gavin ang kanyang volume. Kung ginugol mo ang 10% ng iyong IQ sa cultivation sa pagharap sa mga usapin ng pamilya, hindi mangyayari ang mga ito. Paano mo malalaman na sinasaktan mo si Marian sa pamamagitan ng pagpapanatiling malapit sa kanya? Hindi ikaw siya. Siya ay maaaring nagsisinungaling. Ang mga babae ay palaging nagsasabi ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin. Alam kong mas mabuti ito kaysa sa iyo, kaya paano ka naging walang kaalam-alam mula noon kay Roxy? Noon pa man ay naging masaya na siya, akala mo ba? Mas masaya siya kaysa dati. Natigilan si Justin. Tama siya. Si Marian ay hindi mukhang mas maganda ang buhay niya matapos akong iwan. Sinabi rin sa akin ni Yuna na hindi siya masaya.
Nagkamali ba ako ng judgment? Hinampis ni Gavin ang mesa. Justin, tandaan mo ito. Gawin mo ang lahat para humingi ng tawad sa kanya. Umiyak sa piling niya, yakapin ang kanyang mga binti, gawin ang lahat para maiuwi siya. Sobrang nakakahiya. Yakap mo sa mga binti niya at umiyak. Sinabi mo lang na ikinahihiya mo ako. Nanginig si Justin at umiling. Nakakahiya. Walang kwenta basta ibalik mo ang asawa mo. Gagawin ng tunay na lalaki ang lahat para mapasaya ang asawa niya para manatili itong malapit sa kanya. Kung talagang gusto niyong maghiwalay, dapat mangyari iyon dahil hindi mo na siya gusto, o dahil pinili niyang iwan ka sa hindi malamang dahilan. Kumaibot ang mga labi ni Justin. Matanda, sobra na. Paano ko natitiis na hiwalayan siya? Araw-araw akong gigising na nakangiti kapag pumayag siyang bumalik sa tabi ko. Walang kwenta. Hindi katakatakang napakadali mong maimpluwensyahan ng isang babae. Tumahol si Gavin. Dahil ang lakas ng loob mong makipag-date sa napakaraming babae, dapat ay mapayapa mo ang iyong asawa. Kung hindi, mahenpek ka. Itinikom ni Justin ang kanyang mga labi, hindi nasisiyahan sa kanyang mga paratang. Huwag mong gawing parang basura. Matagal ko nang sinabi kay Marian ang tungkol dito. Kahit na tumanggi siyang makita ako, hindi niya ako mapipigilan na tretuhin siya ng maayos. Ha? Anong silbi niyan? Ano bang pinagkaiba mo sa mga tanga na puro regalo lang ang nililigawan ng babae? Kung ordinaryong lalaki ka, wala akong sasabihin, pero hindi. Ikaw ang tagapagmana ng angkan namin, kaya dapat respetuhin ka. Look at your mom. She dared to live potent, but she never dared to bring up such things before Lins for me. Si Marian, umalis siya sa harapan ko noong bisperas ng bagong taon, at hindi ako nagpadala ng tropa para pigilan siya dahil sa iyo. Walang sino man ang maaaring pumunta sa aming angkan at umalis kung gusto nila, sa sandaling siya ay sumali sa aming pamilya, siya ay bahagi namin, kahit na ang isang diborsyo ay hindi maaaring mangyari mula nang matanggap niya ang anting-anting mula sa akin. Ang mukha ni Gavin ay nabaluktot sa galit, hindi na siya ang mabait na tao na karaniwan niyang kinaroroonan. Naramdaman ni Justin ang pagpatay na layunin mula sa matandang Marshall. Kung siya ay ibang tao, naiihinan niya ang kanyang pantalon sa takot. Matanda, hindi ko inaasahan na ikaw ay napaka-chauvinistic at hindi makatwiran. Ngumisi si Justin. Huminahon si Gavin at bumalik sa dati niyang walang pakialam na sarili. Matanda na ako, kaya mas gusto kong mamuhay ng matiwasay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na sinabi ang mga salitang iyon. Chauvinistic. Hindi makatwiran. Ha! Yan ang mga sigaw ng isang taunan. Sa mundong ito, ang mga nakaligtas sa impyerno ay walang ibang alam kundi ang lakas. Tumawa si Justin habang umiiling. Siya ay tumayo, nagunat, at sinabi, sige, matanda. Oras na para bumalik ako. Ang pagkain na ito ay nasa iyo. Tumango si Gavin habang sinenyasan siyang umalis gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay idinagdag niya, hilingin ng iyong ina na ibalik si Leia upang bisitahin ako kapag libre siya. Okay lang nalaktawan ang ilang araw sa kindergarten. Nang hindi lumingon, iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay bilang pagkilala. Sa sandaling iyon, sabik siyang makilala si Marian at makipag-usap sa kanya. 1475. Sa tanghali sa Stonegate, sumisikat ang araw sa trapiko. Dahil Sabado noon, ang mga komersyal na kalye ay puno ng mga tao. Tumutugtog ang musika mula sa mga tindahan at karamihan ay mga kanta ni Lucille. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, tumataas ang kanyang katanyagan sa kabila ng nakaraang iskandalo. Iyon ay kung paano nagtrabaho ang industriya ng entertainment. Gaano man kainit ang paksa noon, ang publiko ay titigil sa pag-uusap tungkol dito. Sa internasyonal na pagkilala na natanggap ni Lucille, ang isang iskandalo lamang ay hindi nakapinsala sa kanyang karera bilang isang mang-aawit. Bukod sa, kumpara sa mga nakilala sa pamamagitan ng mga iskandalo, ginawa niya ang kanyang paraan sa kanyang boses at talento.
Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga mag-aaral at manggagawa sa korporasyon habang naglalakad sa mga lansangan na tila natutuwa sa katotohanang tapos na ang pinakamalamig na panahon ng taon. Kahit na sila ay nasa isang konkretong gubat, ramdam pa rin nila ang kagalakan ng tagsibol, ang panahon na kumakatawan sa isang bagong simula. Yellow International nakatayo mataas sa sentro ng lungsod. Sa kabila ng weekend, maraming empleyado ang nagtatrabaho sa loob ng gusali. Mula nang maging internasyonal na korporasyon si Yellow, mas marami na silang na-recruit na tao. Kung hindi, sila ay matabyunan ng trabaho mula sa mga sangay ng mga opisina. Higit pa rito, hindi mabilang na umaangat na mga talento sa mundo ng korporasyon ang gumagawa ng kanilang makakaya upang magtrabaho sa Yellow dahil nakita nila ang potensyal ng imperyo ng negosyo at nabighani sa karisma ni Marian. Siguro maaari silang matuto ng isa o dalawa at kahit na makipagtulungan kay Marian. Maraming lalaking empleyadong si Esther ang nag-overtime para masilip ang mga dilag sa kumpanya. Sa opisina ng chairman na matatagpuan sa itaas na palapag, makikita ang ilang paso ng mga halaman sa tabi ng bintana. Tulad ng iba pa niyang empleyado, nakatayo si Marian sa harap ng bintana, nakatingin sa mataong lungsod. Sa isang puting pattern na palda, isang itim na lace na pang-itaas, at isang mustard blazer, ang kanyang hitsura ay pinaghalong aloofness at kahinahunan. Hindi alintana, pinaganda nito ang kanyang kagandahan. Nakatayo sa likuran niya si Hannah, nakasuot ng suit na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Sa sandaling iyon, iniuulat niya ang mga bagay sa trabaho kay Marian. Chairman Lysander, ang negosasyon sa Collins Company ng Germany ay umabot na sa ikatlong round. Iginiit nila ang 300 milyon annual fee. Paano natin? Sabihin sa kanilang kinatawa na 50 milyon ang huling alok. Kung hindi nila ito tatanggapin, hindi na kailangang i-renew ang kontrata sa kanila. Huwag hintayin ang kanilang tugon. Makipag-ugnayan sa Hofferman Company at bigyan sila ng parehong alok, agad na sagot ni Marian. Oo, mabilis na binanggit ito ni Hannah, gayon din, iniimbitahan ka ng Vice President ng Laurent Group na si Mr. Thompson sa kanilang cocktail party para talakayin ang plano ng pamumuhunan tungkol sa mga villa sa Western Coast. Sinabi niya kung hindi mo siya personal na makilala, babalik siya sa States bukas ng gabi at kunin ito dahil hindi ka interesado sa plano. Hayaan mo na siya. Tawagan ni Chris ang kanilang chairman at iparating ang aking mensahe. Sabihin sa kanila na may masamang ugali si Thompson at dapat nilang isaalang-alang na palitan siya, mataray na sabi ni Marian. Napangiti si Hannah at tumango. Nang matapos siya, isinara niya ang file at bahagyang yumoko. Chairman Lysander, tapos na ako sa report ko. May maitutulong pa ba ako sa iyo ngayon? Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang nagsalita si Marian. Maganda ang panahon ngayon. Ha? Ano? Nag-alinlangan si Hannah sa kanyang mga tainga. Lumingon si Marian nang mawala ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Hannah, kumain ka na ba? Nagulat, nagtagal si Hannah para tumugon. Niyugyug niya siya at sinabing, hindi, tanghali pa lang. Tumango si Marian at inipit ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Tere, labas tayo. I treat kita ng lunch. Si Hannah ay nakatayong nakaugat sa lugar. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari kay Marian. Bilang isang workaholic, dapat niyang piliin na kumain sa cafeteria o kahit na laktawan ang tanghalian hanggang sa katapusan ng trabaho. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumanggi sa kanyang superior. Sa halip na mag-delegate ng mga gawain sa kanyang mga subordinate, ngumiti siya at sinabing, sure. Ano ang gusto mong kainin? Ipapalabas ko ang sasakyan sa parking lot. Ayos lang, tawag ni Marian. Hindi na kailangang magmaneho. Sa entrance na lang tayo sumakay. Nanghina ang panga ni Hannah. Napagtanto na siya ay samobra, mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at mahinang sinabi, si Chairman Lysander, masama ba ang pakiramdam mo? O masama ba ang loob mo? Hindi siya nang ahas na isipin ang imahe ng isang mayamang babae tulad ni Marian na sumasakay sa bus para magtanghalian. Walang maniniwala kung sasabihin ko sa kanila.
Si Marian, isang bilyonaryo na may net worth na 50 bilyong dolyar, ay piniling sumakay ng bus. Binigyan siya ni Marian ng isang side eye. Huwag mo nang masyadong isipin. Pupunta ka ba o hindi? Oo nga. Sandali lang, pwede na tayong bumaba kapag naibaba ko na ang mga gamit ko. Si Hana ay tumakbo pabalik sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, sa ilalim ng mga tingin ng mga empleyado, lumabas si Marian sa kumpanya kasama si Hana at dinala siya sa hintuan ng bus na patungo sa mga restaurant sa sentro ng lungsod. Napatulala ang mga empleyado. Buti na lang at hindi matao ang bus, kaya nakahanap ng upuan ang mga babae sa likod. Sinadya ni Marian na pumili ng upuan sa tabi ng bintana at pinaupo si Hana sa tabi niya. Namanhid ang huli dahil sa gulat at sumama na lang sa kanya. Sa katunayan, nahulaan niya na gusto ni Marian na gunitain ang nakaraan. At tama siya. Mula nang sabihin ni Gilmore Nigel ang mga salitang iyon, hindi na matahimik ang kanyang puso. Sa nalalabing bahagi ng gabi, wala siyang tulog dahil sa mga bugzo ng damdaming bumabalot sa kanya. Sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng mga damdaming iyon ay ang lalaking nagdala sa kanya ng saya at sakit. Nakatingin siya sa labas ng bintana habang lumilipad ang isip niya. Naalala niya kung paano ito matigas ang ulo na umupo sa tabi niya at ngumisi sa kanya. Napakaraming bakanteng upuan dito. Maaari ka sanang umupo sa ibang lugar. Bakit kailangan mong umupo sa tabi ko? Hahalikan kita kapag hindi mo ako pinaupo dito. Ikaw, hindi ka makatwiran. Bakit kailangan mong maupo sa tabi ko kung napakaraming bakanteng upuan sa paligid? Totoo yun, pero ikaw lang ang pwedeng umupo sa tabi ko. Parang totoo ang ngiti nito na para bang nasa tabi niya. Sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya na pigilan ang isang ngiti at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang daliri. Nung mga oras na yon, naglabas siya ng plaster sa kung saan at nilagay sa akin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagtanong si Hana, Chairman Lysander, saang stop tayo dapat bumaba? Umalis dito si Marian at tumingin sa paligid. Malayo-layo na ang biyahe ng bus, at malapit na sila sa destinasyon. Nandito na. Bababa tayo sa susunod na hintuan. Nakarating sila sa isang mataong kalye. Kahit na ang mga restoran ay hindi mataas ang uri, puno sila ng mga lokal na delicacy. Naglakad-lakad ang mga customer sa loob at labas ng mga restaurant. Nang maglakad si Hana sa kalye kasama si Marian, hindi niya maiwasang makitang kakaiba ito. Hindi siya bagay sa lugar na ito. Bakit niya naisip ang pumunta dito? Biglang huminto si Marian sa isang maliit na restaurant na nagbuga ng malansang amoy. Dito tayo kakain. Tara na. Naamoy ni Hana ang amoy ng maanghang na pampalasa at tumangala sa karatulang may nakasulat na, crayfish. Lubos na nalilito, sinundan niya si Marian habang ang mga tao sa kanilang paligid ay binigyan sila ng hindi makapaniwalang tingin. Maya-maya, umupo sila sa isang table sa tabi ng bintana. 1476. Natigilan sandali ang waiter bago binigay ang menu. Kung tutuusin, maladyosa ang kagandahan niya at parang hindi siya bagay dito. Bumagal din ang mga lakad ng mga dumaraan nang makita ang kagandahan sa tabi ng bintana. Dahil nagmula si Hana sa isang middle class na pamilya, sanay na siya sa ganitong kapaligiran. Gayunpaman, hindi niya maiwasang sumimangot nang umupo si Marian sa mamantika na upuan kasama ang mamahaling damit. Hindi naabala si Marian, itinuro ang mga pagkaing nasa menu. Magkakaroon tayo ng 2 servings ng crayfish, ito, iyon, ito, at isang sopas. Mabilis na inihatid ng waiter ang kanyang mga order sa kusina. Habang naglalakad siya, lumingon siya ng ilang beses para tingnan si Marian. Napakaganda niya. I mean, hindi man lang siya nagme-makeup, pero mas maganda siya kaysa sa superstar na si Lucille. Si Hana ay walang kabuluhan. Gusto niya daw akong bilhan ng tanghalian, pero wala pa akong ino-order. At hindi ko sinabing gusto ko ng crayfish. Sa kanyang pagkadismaya, hindi siya pinansin ni Marian at nagsimulang magdisyal ng ihain ang mga crayfish. Siya ay napakaingat at sinubukang ilabas ang buong karne.
Si Hana ay hindi rin magaling dito. Pagkatapos ng ilang minuto sa pagdishelling, sumuko siya at umorder ng isang mangkok ng kanin para kainin ang iba pang mga ulam. Pinutol ni Marian ang halos isang dosina at inilapag ang kalahating deshelled na crayfish sa kanyang kamay. Hana, hindi madaling mag-deshell ng crayfish. Kahit na kaya kong kontrolin ang lakas ko, hindi ko pa rin magawa ng mabilis. Nilunok ni Hana ang kanin sa kanyang bibig at nakangiting nagtanong, bakit gusto mong kumain ng crayfish? Isang hindi maarak na emosyon ang lumitaw sa mga mata ni Marian. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, ngumiti siya. Dahil, minsan, may nagdishel sa akin ng isang plato ng crayfish. At talagang masarap ang lasa. Gusto ko itong subukan ngayon, ngunit ang mga nadishel ko ay hindi na kasing lasa ng dati. Natigilan si Hana at ngumiti ng pilit. Tama ako. Siya lang ang makakadala sa kanya dito at mag-dishel ng crayfish para sa kanya. Naalala ko na tinawag ko siyang tanga. Tama nga siguro ako. Napakahirap i-dishel, pero masyado niyang inalis ang shell para sa akin. Chairman Lysander, excuse me for being frank. Hindi ka rin ba tanga? Napabuntong hininga si Hana. Hindi ko maintindihan. Kahit na may mga dahilan ka, hindi mo ba dapat harapin? Itinuring ka namin ng ibang mga empleyado bilang modelo namin. Napakadeterminado at matatag ka at pinangunahan mo kami hanggang ngayon. Pero bakit ka tumataka sa mga pribadong bagay mo? Dinala mo ako dito dahil hindi mo makakalimutan si Justin. Bahagyang ngumiti si Marian. Hindi ganoon kadali. Ang buhay ay hindi katulad ng pagnenegosyo. Kung ako ay bumagsak sa negosyo at ang kumpanya ay nalugi, maaari akong magsimulang muli hanggat ako ay nabubuhay. Kaya nga ako ay walang takot. Pero iba ang buhay. May mga bagay na hindi ko pinangarap na isugal. Kapag natalo ako, ito ay isang mapanirang pagkawala. Kung bakit hindi ko maibabalik ang nakaraan, kung bakit hindi ko maibabalik ang nakaraan. Pinipili kong maging duwag. Katahimikan ng bumalot sa hangin na parang huminto ang oras. Tiningnan siya ni Hana nang walang salita. Minsan ay naiinggit siya sa kanya at gayon paman, dahil nagtataglay siya ng walang katulad na kagandahan, karunungan, at pagmamahal. Gayon paman, ang tanging nakikita niya ay kalungkutan. Ang kanyang kagandahan, karunungan, at pagmamahal ay hindi nagdala sa kanya ng kaligayahan. Minsan, ang kaligayahan ay maaaring mukhang malapit na, ngunit sa katunayan, ito ay mas malayo. Nang tahimik silang dalawa, may pumasok sa restaurant at tumabi sa table nila. Isang pamilyar ngunit hindi makapaniwalang boses ang narinig. Silly girl, palagi kitang tinatawag. Bakit hindi ka maglalakas loob na sumugal? Kung matalo tayo sa laro sa buhay, maaari itong maging game over magpakailanman. Ngunit kung tumanggi kang sumugal sa simula pa lang, binibigyan mo ng kamatayan ang iyong buhay. Isang pagtataka ang lumitaw sa mukha ni Marian. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Justin na may pamilyar na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw, bakit? Nagulat din si Hana. Hindi siya sinagot ni Justin. Sa halip, kumuha siya ng crayfish sa plato at inalis ang shell habang sinasabing, nakita kita noong sumakay ka sa bus. Gusto kong malaman kung saan ka patungo, at tama ako. Hehe, Sinta, hindi ko alam kung ano ang tinatago mo sa akin, ngunit hindi ako naniniwala na hindi mo ako mahal o namimiss. Isang pamumula ang gumapang sa mga pisngi ni Marian. Hindi niya inaasahan na lalabas siya, kaya hindi niya alam kung paano itutuloy ang pagkilos. Mukhang narinig niya ang buong usapan nila bago pumasok. Mabilis ang mga galaw ni Justin. Hindi nagtagal, tinanggal niya ang shell ng isang yulang at inilagay ang laman malapit sa kanyang bibig. Buksan mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria na ang mga tao sa kanilang paligid ay nakatingin sa kanya ng mapanukso. Maging si Hana ay napahajejek. Anong ginagawa mo? Lahat sila nakatingin sa atin. Bulong niya, namumula ang tenga. So ano? Asawa kita, kaya pinapayagan kitang pakainin. Kung may manggahas na magkomento, paalisin ko sila dito. Walang pakialam na sabi ni Justin.
Hihiwalayan na kita. Sinubukan ni Marian na magmukhang malamig ngunit sa kanyang namumungay na pisngi, siya ay kaibig-ibig lamang. Napangiti si Justin. Mali ang kinikilos mo. Ay, siya ay nasa bingit ng luha. Ano ang dapat kong gawin? Masasayang ang aking mga pagsisikap dahil lamang ako ay dumating upang magkaroon ng ilang yulang. Lingid sa kanyang kaalaman, handa siyang guluhin ni Justin hanggang sa sumuko siya. Kahit na hindi niya iniwan si Yellow para sa tanghalian, pupunta pa rin siya sa kanyang opisina at gagawa ng eksena doon. Nang mapansin kung gaano siya naguguluhan, ngumiti si Justin. Na ginagawang mas madali para sa akin. Kumain ka na lang. Mabait sa'yo ang asawa mo. Komento ng isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa tabi nila. Nako, awa yan ng magkasintahan. Halika, huwag kang magalit sa kanya. Mag-asawa naman kayo, may nagsusumamo. Nakaramdam ng hiya si Marian sa kanilang panunokso. Napabuntong hininga si Justin. Sige, mahal, wala akong pakialam kung anong dahilan mo. Pwede mo namang itago sa akin, at hindi kita pipilitin na sabihin sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi na kita bibitawan ulit. Ayokong magkunwaring mapagbigay. Makasarili ako pagdating sa'yo. Hindi na ako magsisinungaling sa sarili mo o makinig sa mga palusot mo sa akin. Biglang tumayo si Marian. Hinampis niya ang laman ng kamay ni Justin at umiyak, ano ba ang alam mo? Sabi ko hindi na ako makakasama pa. Huwag ka nang magpakita sa akin. Kahit masakit ang mga sinabi niya, nangingilid pa rin ang mga luha niya. Pagkatapos, nilampasan niya si Justin at tumakbo palabas ng restaurant. Hoy! Tumigil ka nga sa pag-upo dyan. Sumunod ka sa kanya. May sumigaw. Mas alam ni Justin kaysa hayaan siyang umalis. Sa mabilis na hakbang, niyakap niya si Marian mula sa likuran. Ikaw, bitawan mo ako. Pinigilan ni Marian at gusto pang kagatin ang kanyang kamay. Sa kasamaang palad, hindi niya ito maabot. Dahil sa kanyang pagpupumiglas, ang malambot niyang dibdib ay dumidikit sa kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak ni Justin sa kanya. Habang nilalasap niya ang halimuyak nito, kinagat niya ang earlobe niya. No way. Hindi na kita bibitawan ulit. Ikaw. Justin, bitawan mo ako, pakiusap. Hindi talaga tayo makakasama. Umiiyak si Marian. Hindi mapakali ang mainit at pamilyar na yakap sa kanya. Gusto kitang makasama. Gusto kitang maging asawa. Marian, walang ibang mas nakakatakot sa pagkawala mo. Nanginig si Marian. Hindi ka ba natatakot na mamatay ka sa pagsama ko? Ang namamaos na tawa ni Justin ang narinig niya. Lalong lumakas ang kanyang tawa na nagdulot sa kanya ng kakaibang tingin mula sa mga dumaraan na nagtaka kung siya ay nawala sa kanyang isip. Gayunpaman, tanging hininga ng dalawa ang tanging nararamdaman ng isa't isa, walang pakialam sa kanilang paligid. Ngumisi si Justin at sumandal sa kanyang tainga. Marian, minamaliit mo ako. Para sa akin, hindi nakakatakot ang kamatayan. Kahit mamatay ako, hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang pagkawala ng mahal ko kapag nabubuhay pa ako. Dahil ang ibig sabihin nito, kahit buhay ang katawan ko, patay na ang puso ko at naging abo. 1477. Sa pakikinig sa kanyang deklarasyon, naramdaman ni Marian na parang nabasag ng kutsilyo ang gusot sa kanyang utak. Inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya, nagkukumpisal, at ipinapahayag ang kanyang pagpupersege. Bigla niyang napagtanto na may isang bagay siyang natatanaw. Kung ang paghihiwalay ay maaaring maiwasan ang mga kaawa-awang pangyayari, ito rin ang simula ng isang miserableng buhay. Para bang nakahanap siya ng dahilan para kumbansihin ang sarili, ang nakalipas na hinanakit at kalungkutan ay binalot sa kanya. Humihikbi, humarap siya kay Justin. Nang mga sandaling iyon, malabo ang kanyang mga mata, at namumula ang kanyang mga pisngi. Ang kaawa-awang ekspresyon na ipinakita niya ngayon ay hindi katulad ng dati niyang malamig at maaliwalas na pag-uugali. Hindi mo ba itatanong kung bakit kita iniwan?
Hindi alam ni Marian kung paano ito sasabihin, ni hindi niya alam kung dapat niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Hinawakan ni Justin ang kanyang mga pisngi at pinunasan ang kanyang mga luha. Sabi mo natatakot kang mamatay ako. Ano man ang dahilan nito, naniniwala ako sa iyo. Alam kong may mga dahilan ka, at ang pakialam ko lang ay kung nasa tabi kita at masaya. Sa iba naman, tatawid tayo sa tulay na iyon pagdating natin dito. Marami na akong nalalapit na sitwasyon sa kamatayan, at hindi ako kailanman mabubuhay ng mapayapa. Maraming tao ang gusto kong patayin ito ng walang katapusan, at kung ako ay nag-aalala sa sarili ko. Sinaman siya ng tingin ni Marian. You always sound so proud na parang wala kang pakialam sa kahit anong bagay sa mundo. Ni ayaw mo akong tanungin. Masyado kang walang ingat. Ayos lang. Nagtaas ng kilay si Justin. Makinig ka sa akin. Ang iyong tao dito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging walang ingat. Kadalasan, ang pag-iisip sa mga pagpipilian ay hindi nagdudulot ng magandang resulta. Iiwan ko ang labis na pag-iisip sa iyo, mahal. Mas gugustuhin kong mamuhay ng simple, tulad ngayon. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, yumuko siya at hinalikan ang mga labi nito, inilipat ang dila sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata niya sa paghampas sa balikat niya. Gayunpaman, gaano man siya kalayong samandal, hindi pa rin tumitigil si Justin sa pagsalakay sa kanyang bibig gamit ang kanyang dila. Hindi nagtagal, ang katawan ni Marian ay naging malata, na nagpapahintulot kay Justin na makasama siya sa mga lansangan. Pinasaya sila ng mga tao dahil ang mga mag-asawang naghahalikan sa kalye ay hindi isang bihirang tanawin. Nadama ng ilang matatandang tao na ang kanilang pagkilos ay hindi disente. Gayunpaman, hindi nila napigil ang tumingin sa kanila, iniisip na ang binata ay maswerteng nakapuntos ng isang magandang babae. Lumabas si Hannah sa restaurant at nakita niya sina Justin at Marian na magkayakap. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula silang mag-ayos. Hindi niya alam na may ganitong side si Marian sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, nakita niyang nakangiti siya. Luha ng inggit at saya ang kumawala sa gilid ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng sikat ng araw, nawala ang mag-asawa sa halik. Pagkaraan ng 5 minuto, lumabas si Marian at itinulak si Justin palayo. Namumula, siniko niya, nasisiraan ka na ba ng bait? Lahat ay nanonood. Tumawa si Justin, hindi naabala sa mga titig dahil bumalik ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Sa sobrang tuwa, hinailan niya ang kamay nito at tumakbo sa dulo ng kalye. Saan ka pupunta? Sinasabi ko kay Leia na gusto siyang balikan ng kanyang ina. Bahagyang ibinuka ni Marian ang kanyang bibig, na pagtantong makakasama niyang muli ang kanyang anak dahil pinili niyang harapin ang hinaharap kasama si Justin. Isang masayang ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha nang malaman niyang hindi na kailangang panoorin ng palihim ang batang babae sa likod ng karamihan. Sa kasamaang palad para kay Hannah, naiwan siyang mag-isa sa kalye para magbayad ng pagkain. Gayunpaman, hindi siya nagrereklamo, sa halip ay masaya para sa mag-asawa. Sa sandaling tumakbo sila palabas ng kalye, dinala ni Justin si Marian sa isang bakanteng eskinita. Dinala niya siya sa kanyang mga bisig, at ang kanilang mga figure ay naglaho sa hangin. Sa isang kisap mata, lumitaw sila sa itaas ng kindergarten ni Leia. Mahal, alam mo ba kung saang klase si Leia? Hanapin natin siya, tuwang-tuwang sabi niya. Baliw ka ba? May klase pa siya. Bakit hindi natin siya susunduan kapag tapos na ang klase? Napasimangot si Marian at sinuntok ang kanyang dibdib. Akala niya ay may katuturan ito. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang nagmumungkahi na sinabi, kung ganoon nga, mayroon pa tayong ilang oras bago iyon. Malamang na malungkot ka sa gabi. Babayaran kita ngayon. Bago niya ito tanggihan, dinala siya nito sa balkonahe sa labas ng kanyang kwarto sa Paradise Villas. Sa ilalim ng maliwanag na araw, bumaba sila sa lounge chair. Hindi na makapaghintay si Justin na pumasok sa silid, hinubad ang kanyang pangitaas at inihagis ang mga ito sa sahig. Pagkatapos, sumingit siya para sa isang mapusok na halik.
Makalipas ang ilang minuto, nilunod ni Marian ang sarili sa dagat ng pagsinta at kalaunan ay ginantihan niya ang kanyang halik. Sa kaunting lakas, inihiga siya ni Justin sa ibabaw niya. Nakadikit sa kanya ang kalahati ng katawan niya, lalo na ang malalambot nitong bilog. Naglakbay ang mga kamay nito pababa sa makinis nitong likod bago lumipat sa harapan para hapan ang dibdib nito. Sa sobrang puno para mahawakan ng buo sa kanyang mga kamay, hinaplos niya ito sa iba't ibang hugis. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at pinakawalan ang kanyang dila. Dumausdes ang labi nito pababa sa baba at collarbone nito, marahan niyang kinagat ang utong nito. Nanginig si Marian sa kanyang paghipo. Naramdaman niya ang init sa kanyang balat, at itinulak niya ang kanyang dibdib sa mukha nito. Naging abala siya bigla, sinusubukang bigyang kasiyahan siya sa magkabilang panig. Sa isang punto, halos gusto niyang kagatin ang malambot nitong balat ngunit nag-aalala siyang masasaktan siya. Dahan daw ang dumausdes ang palad nito sa pagitan ng kanyang puwitan, sa ilalim ng kanyang lace na panty, at hinahaplos ang kanyang matambok na pisngi. Ngayon na siya ay ganap na namumulaklak, ang texture at touch ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang lambot sa pagitan ng kanyang mga daliri ay tila pinapasok ang kanyang buong palad. Sa mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri, hinawakan niya ang bahaging nasa pagitan ng kanyang mga hita. Ang tanging naramdaman niya ay isang bagay na basa at malansa. Isang hilang-hingang kumawala sa lalamunan ni Marian, at itinikom niya ang kanyang mga ngipin para pigilan ito dahil nasa balkonahe sila. Nanginginig pa rin ang katawan niya sa sensasyon. Inalis ni Justin ang huling piraso ng kanyang damit at dumausdes pababa para idiin ang kanyang mukha sa kanyang pondiya. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang dila at dinilaan paitaas, nalasahan ang kanyang matamis na hamog. Nang ipasok niya ang kanyang dila sa kanyang butas sa kanya lang napagtanto ang nangyari. Gulat na gulat ay sinubukan niyang pigilan dahil daw maikit ito sa kanya. Gayunpaman, nabigong lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya nang ibaluktot nito ang dila sa loob niya. Ang kasiyahan ay hindi mapaglabanan. Tulad ng isang makulit na bata, gumagalaw ang dila ni Justin, dahilan para manginig ang kanyang hita. Habang ang basa at mainit nitong dila ay patuloy na kumikislot sa loob niya, ang puso niya ay bumilis na para bang nakasakay siya sa isang roller coaster. Sa kanyang mga kamay sa armrest, siya ay nanginginig ng maraming beses, at ang lounge chair ay nanginginig dahil sa paggalaw. Pagkatapos ng marahas na panginginig, si Marian ay nalato mula sa orgasm. Gayunpaman, nagsisimula pa lang si Justin. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang underwear at itinutok ang baras nito sa kanya. Oh! Sigaw niya. Bagamat kasiya siya ang dila ni Justin, hindi ito may kukumpara sa kanyang pagkalalaki. Sa pagpasok nito sa kanyang butas, hindi niya maiwasang hilingin na lalo pa itong tulak ng malakas at palalim. Kahit na nahihiya siyang magkaroon ng ganoong pag-iisip, wala siyang pakialam dito. Asawa ko siya, at tungkulin ko ito bilang asawa niya. Kinumbinsi niya ang sarili at nagsimulang tangkilikin ang kanyang serbisyo. Sa bawat pag-ulos niya, itinataas niya ang kanyang balakang at ibalot ang kanyang mga binti sa kanya. Naramdaman ni Justin ang sikip sa paligid ng kanyang baras, at mas nagsumikap siya upang masiyawan siya. Kaakibat ng mga tunog ng balat na nagsasampalan sa isa't isa, mga helanghing, at mga daing, nabuo ang isang madamdamin ngunit sensual na symphony. Halos mawala ng malay si Justin sa kasiyahan. Hinailan niya ito palapit sa kanya at mapusok siyang hinalikan. Baby, you're amazing. Sa tuwing gagawin natin ito, parang first time. Si Marian, na umuungol, ay hindi makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Ang kanyang balat ay namula mula ulo hanggang paa, na bumubuo ng isang magandang imahe. Pagkaraan ng isang oras, sa wakas ay inilabas ni Justin ang kanyang car goddess sa kanya. Nararanasan ng ika-umpteenth orgasm, pinaikot ni Marian ang kanyang mga daliri sa paa dahil sa kasiyahan. Nagpahinga sandali si Justin at dinala siya sa banyo para maligo. Pinaliguan siya nito at binalot ng tuwalya sa katawan bago niyakap sa kama. Tahimik sila hanggang gabi. Bumangon si Marian at tumingin sa kanya ng may mapang-akit na tingin.
Sige, malapit na. Sabihin mo kay Talia na susunduan natin si Leia ngayon. 1478. Dahil ayaw bitawan ni Justin ang kanyang malambot at talbog na suso, patuloy itong hinahawakan ni Justin. Inalis ni Marian ang kanyang kamay at napabuntong hininga. Stop touching. Iyon lang ang iniisip mo. Bumangon ka na, baka magagalit ako sayo. Ngumiti si Justin ng nakakatakot. Nakapagtataka, nakakagaan ng loob ang sinisigawan. Masokista ba ako? Pagkatapos nilang magbihis ay bumaba sila sa sala. Noon lamang napagtanto ni Justin na hindi niya narinig ang tungkol kay Yuna. Mahal, nasaan si Yuna? Hindi ba dapat naghahanda na siya ng hapunan ngayon? Sinabi sa akin ni Yuna kagabi na ibabalik niya ang kanyang anak na babae sa kanyang bayan ngayong umaga, kaya't gabi na siya uuwi o bukas. Naalala ni Marian. Tumango si Justin at nakonsensya sa pagpapabiye sa ibang babae at sa kanilang mga pamilya. Nang si Oliver Brown at ang kanyang asawa ay natakot sa pangyayari, hindi niya rin sila binisita. Para akong walang utang na loob, walang pakialam sa kanila kapag nililigawan ko ang kanilang anak. Not that things have settled down, dapat ko bang bisitahin isa-isa ang mga biyenan ko? Nag-isip si Justin. Lumabas ang mag-asawa sa pinto at tinungo ang lugar ni Talia. Natural na ikinabit ni Marian ang braso nito at sinabing, "Hobby, hindi mo ba itatanong kung bakit ako nagkaganyan?" Huminto si Justin sa kanyang paglalakad at tumingin sa kanya ng manhid. Sa pag-aakalang may nangyari, mabilis niyang tinanong, "Anong problema? Bakit ganyan ka makatingin sa akin?" "Wala. Parang panaginip lang na marinig mo ulit akong tinawag na Hobby. Parang hindi makatotohanan." Ngumiti siya ng pilit. Naunawaan ni Marian ang kanyang nararamdaman dahil pakiramdam niya, parang panaginip lang ang lahat. Gayunpaman, ang pagkakaroon niya sa tabi niya ay parang senyales na ang lahat ay nakatakdang mangyari. Hindi niya naisip na iwan siya ng totoo. Ngayong nagkasundo na sila, lalo lang lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Just take it as if we had our worst fight after getting married. Don't overthink it. Ngumiti siya ng malumanay. "Mahal, tawagan mo pa ako ng ilang beses. Gusto kong marinig na tinatawag mo akong Hobby." Gumamit ng matamis na boses, tulad noong nasa lounge chair tayo ngayon lang. Namula si Marian at kinurot ng husto ang kanyang baywang. "Itaas mo itong muli, at sisipain kita sa aking kama." Agad na sumuko si Justin. Dahil sa banter na iyon, hindi na niya tinanong si Marian ang dahilan sa likod ng diborsyo. Alam niyang gusto nitong ilagay ito sa likod nila. Kung hindi niya ito ungkatin, tuluyan na itong makakalimutan. Di bale. Dahil hindi ko maiwasan, haharapin ko ang hindi kilalang kasama niya. Nang pumasok sila sa lugar ni Talia, sumalubong sa kanila ang nakakaakit na amoy ng pagkain. Si Talia ay nakasuot ng apron at nagluluto ng kung ano sa kusina. Pumunta si Rebecca upang samahan si Parley sa distrito ng militar, kaya nanatili si Talia sa bahay at inalagaan si Leia kasama si Mina. Nang marinig niya ang mga yabag sa pasukan, lumingon siya at nakita niya sina Justin at Maria na magkahawak kamay na naglalakad. Isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mga mata ngunit agad ding napalitan ng kagalakan ng ito ay bumungad sa kanya. "Marian. Kayong dalawa." Itinuro niya ang dalawa, nag-aatubili na sabihin ang kanyang tanong. Iniwas ni Marian ang kanyang tingin nang makita niya si Talia. Sari-saring ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nakonsensya siya at nahihiya sa pagpapaalis sa kanya at kay Melinda para makipag-away kay Justin. Taos-puso ang saya sa mga mata ni Talia. Hindi niya siya hinamak at natutuwa na sila ni Justin ay nagkasundo. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Marian si Talia bilang karibal sa pag-ibig. Bagamat nangyari ang lahat dahil hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, hindi niya maiwasang ituring ito bilang isang uri ng pagtataksil. Gayunpaman, bilang isang kaibigan at kasamahan, hindi niya makita ang kanyang sarili na kinasusuklaman si Talia. Maliban sa pagkahulog sa parehong lalaki sa kanya, perpekto ang huli. Nagdala rin si Marian ng parehong damdamin sa magkapatid na Chai, Lucille, at iba pa.
Isinasantibi ang kanilang relasyon ni Justin, talagang hinangaan niya ang mga babaeng iyon. At iyon ang dahilan kung bakit pinananatili niya ang isang hindi maliwanag na relasyon sa kanila, hindi nakikialam sa kanilang relasyon ngunit ayaw ding umatras. Siyempre, dahil din sa pagpupursige ni Justin na manatili sila sa tabi niya. Thalia, nagkasundo na kami. Paumanhin sa nangyari sa kumpanya, diretsyong sabi ni Marian. Sa malabo na mga mata, umiling si Thalia. Wala lang. Alam nating lahat na may mga dahilan ka sa likod nito. Hindi ka ganoong klase ng tao. I'm really glad that you have a change of heart. Leia will be glad. You're her mother, after all. Lumakad pasulong si Justin at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang daliri. Sige. Huwag kang umiyak kung masaya ka. Nasasaktan akong makita kang umiiyak. Huwag mong gawin iyon. Inalis ni Thalia ang kanyang kamay at awkward na tumingin kay Marian. Nagkunwaring walang nakita si Marian. Kung magseselos siya sa gayong walang kwentang bagay, magiging miserable ang kanyang buhay. Sa halip patagang sinabi niya, Thalia, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Susunduan ko muna si Leia. Saka siya tumalikod para maglakad palabas ng bahay. Mabilis na sumunod si Justin sa likod at lumingon pa sa likod para kumandat kay Thalia, na inikot ang kanyang mga mata sa kanyang isip bata. At the same time, napatawa siya sa kanya. Gayunpaman, alam niyang tunay na masaya si Justin at kontento na siya rito. Wala pang isang oras, umuwi ang mag-asawa kasama si Leia. Namula ang mukha ng batang babae habang nakahiga siya sa mga bisig ni Marian. Sa paghusga sa kanyang maluha-luha ng mga mata, tiyak na umiyak siya sa pag-uwi. Paminsan-minsan, siya ay naghahanap ng mga halik na nakakaawang humahatak sa puso ng mga nakakakita. Si Justin, na sumusunod sa likuran nila, ay nakaramdam ng galit. Palagi naman akong mabait sa kanya, kaya bakit hindi siya umiiyak kapag nakikita niya lang ako pagkatapos ng mahabang panahon? Bilang ama ni Leia, nagseselos si Justin. Walang pakialam si Marian sa kanyang asawa, inilagay ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang anak. Minsang naupo siya sa sofa, patuloy niyang pinag-uusapan si Leia, nagtatanong tungkol sa mga bagay na ginawa o kinakain ng batang babae noong wala siya. Ibang-iba sa kanya ang pagiging makulit. Habang hinahawakan ang matambok na pisngi ng kanyang anak, humihingi ng tawad si Marian, Leia, kasalanan ko ang lahat. Tingnan mo, pamayat ka ng husto. Si Justin, na nanonood ng balita, ay inilibot ang kanyang mga mata at bumulong, Are your eyes okay? Halatang tumaba siya. Sinaman siya ng malamig na tingin ni Marian, na naging sanhi ng pag-urong niya palapit sa sofa. Sa sobrang tuwa, tumakbo si Leia sa hagdan para ipakita sa kanyang ina ang kanyang mga iginuhit at isinulat. Matapos makatanggap ng mga papuri mula kay Marian, hindi niya nakalimutang magtanong ng may nakakaawang ekspresyon, Mommy, hindi mo na ako pababayaan, di ba? Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Marian nang marinig niya iyon habang nakasimangot si Justin. Dapat may anak na tayo sa susunod. Ang isang anak na babae ay mahirap pakitunguhan. Wala akong magagawa sa kanya kapag nanggugulo siya. Nang ihain ni Thalia at Mina ang masasarap na hapunan sa hapag, umupo ang pamilya at nasiyahan sa kanilang pagkain. Sa kagustuhang ipagmalaki ang kanyang bagong natutunang kanta, humawak si Leia ng drumstick at nagkunwaring mikropono ito na nagpapatawa kina Marian at Thalia. Habang masaya ang pagkain, sumimangot si Justin at tumingin sa labas ng pinto nang may maramdaman siyang kung ano. Narinig din ni Thalia at Marian ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa labas. Sunod-sunod na katok ang umalangaw-ngaw sa pinto. Sa kanyang banal na kahulugan, sinuri ni Justin ang sitwasyon sa labas. Sa isang segundo, dumilim ang kanyang mukha, at nagmamadaling lumabas para buksan ang pinto. Yuna! Anong nangyari sa iyo? 1479. Sinuportahan ni Justin si Yuna, na tila babagsak na anumang oras. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay namumutla na may dagwang kalmo sa kanyang noo. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Napaungol si Yuna nang makita siya.
Sir, iligtas mo si Jinsel. Dapat mo siyang iligtas. Jinsel. Naging malamig ang tingin ni Justin, ngunit hindi pa ito dapat magtanong tungkol dito. Yuna, huwag ka nang magsalita. Pumasok ka, gagamutin ko ang sugat mo. Gamit ang kanyang divine sense, napagtanto niyang nasugatan siya ng internal energy. Maliban sa sakit, maayos naman siya. Sa sandaling iyon, sina Marian at Talia ay sumugod sa pasukan. Nang ihiga ni Justin si Yuna sa sofa, inikot nila siya at nagtanong. Pagkatapos ng lahat, si Yuna ay parang pamilya sa kanila. Sa kabila ng kanyang murang edad, alam ni Leia na may nangyari kay Yuna. Matapos kagatin ang drumstick sa kamay, tumakbo siya sa sopa at pinagmasdan si Justin habang inililipat niya ang isang surge ng Heaven and Earth Restoration Energy sa katawan ni Yuna. Sa kabutihang palad, ang isang mabilis na pag-aayos ng malambot na mga tisyo ay kailangan. Bagamat naka-recover na siya, sumasakit ang ulo niya. Hinawakan niya ang kamay ni Justin at nakiusap, "Sir, si Jinsel ay kinuha ng mga tao ng nakatagong angkan. Iligtas mo siya. Sa palagay ko ay nahuli nila siya para parusahan siya. Nababahala ako na siya ay nasa panganib." Dahil wala siyang cultivation, maswerte siyang nakaligtas mula sa paghagis ni Hector sa pader. Nang magising siya na masakit ang ulo, gabi na. Dahil sa banayad na concussion, matagal siyang naalala kung ano ang nangyari. Nang gawin niya ito, mabilis siyang tumakbo para hanapin si Justin na kumakain ng hapunan kasama ang iba. Nang malaman na si Jinsel ay nahuli ng angkan ng Lo, dumidilim ang mukha ni Justin, at nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Sino sila? Sinabi ba nila kung saan nila siya dinadala? Sinubukan ni Yuna ang kanyang makakaya na alalahanin. Naalala ko ang babaeng nakilala namin sa tindahan ng sapatos. Kasama niya. Ang nagpatomboy sa akin ay isang binata na hanggang balikat ang buhok at polihis ang tingin. Sinusundan sila ng isang matandang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos kong mawala ng malay, kaya hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Humihikbi siya na nakaramdam ng pangamba sa kalagayan ng kanyang anak. Sa kabilang banda, si Justin ay nanginginig sa galit. May naalala si Talia. Si Mila kaya. Sinabi ba niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa kinaroroonan ni Jinsel? Hindi ba halata? Hindi pwedeng nagkataon lang. Dapat pinatay ko na siya noong huling pagkakataon. Kung hindi ako hinikayat ni Jinsel, at hindi ako naging maawain, hindi sana nasa panganib si Jinsel ngayon. Nang makaramdam ng pagsisisi, kinuyam ni Justin ang kanyang kamao. Tumayo siya at nagpahayag sa malalim na boses. Yuna, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Jinsel at iuuwi siya ng ligtas. Kung hindi, mahihiya akong harapin ka. Sumiklab ang galit sa loob niya nang maisip na pinahihirapan ng angkan ng Lo si Jinsel. Noong hindi pa siya nakatakas, dumanas siya ng hindi makataong pagtrato, nasubok bilang isang paksa, at pinahirapan ng mga lason. Sa pagkakataong ito, hindi na sila gagawa ng isang bagay na kasing simple ng pagpatay sa kanya dahil ibinalik siya bilang isang taksil. Pagkatapos ng lahat, ang mga babaeng may 9 in Meridian ay napakabihirang. Hindi nang ahas si Justin na pag-isipan ito. Habang ginagawa niya, mas lalong sumasakit ang dibdib niya. Lalong lumakas ang sakit sa puso nang maalala niya kung paano siya hinimok nito na ibigay ang mga table tasks sa ibang babae. Sobrang laki ng utang niya sa kanya. Kung may mangyari man sa kanya, hinding-hindi siya makakasama nito. Marian, Talia, hahanapin ko si Jinsel. Sabihin sa iba ang tungkol dito, anunsyo niya at handa nang umalis nang hawakan ni Marian ang kanyang braso. Ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba ang mabilis na pag-alis ng ganito ay makakatulong sa iyo na mahanap si Jinsel? Saway niya. Nalilito, napahinto si Justin sa kanyang paglalakad. Sa mahinahong tono, nagpatuloy siya, una, hindi ka sigurado kung naibalik si Jinsel sa ilusyonaryong dimensyon. Kahit na pumasok ka, alam mo ba kung saan siya hahanapin? Ang angkan ng Fritz o ang angkan ng Lo? Naalala kong sinabi ni Jinsel na ang lugar ay malawak at mas malaki kaysa sa Kekegzili. Gusto mo ba siyang mahanap na parang manok na walang ulo?
I can just interrogate someone. I'm sure isa sa kanila ang nakakaalam ng location ng hidden clans. Ngumuso si Marian. Kahit nahanap mo siya, sapat na ba ang tiwala mo para ilabas siya ng hindi nasaktan? Kahit na karamihan sa kanila ay hindi katugma sa iyo, paano kung ang isang minorya sa kanila ay mga elite? Kung i-provoke mo sila at ginamit nila si Jinsel bilang isang hostage at saktan siya, ano ang silbi ng paggawa ng lahat ng iyon? Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Tama siya. Nakilala ko lang ang isang misteryosong elite sa opisina ni First kaninang umaga. Maaaring mas marami sila, hindi lang sa paligid ng First. Sa lahat ng ito, si Justin ay kumikilos habang siya ay nakatira sa ilalim ng isang bato. Akala niya ay pag-aari niya ang mundo dahil lamang sa pagbuti ng kanyang paglilinang. Ngunit sa katunayan, ang ilang mga elite ay hindi nag-abala na labanan siya. Ang mga tao ba sa mga nakatagong angkan ay mas mahina kaysa sa akin? Now that I think about it, hindi naging all out yung taong nakilala ko sa Australia. Hindi siya pwedeng maliitin. At ang misteryosong tao sa Tang sect ay may malalim na paglilinang. Nang makitang kumalma na si Justin, nakahinga ng maluwag si Marian. Hawak pa rin ang braso nito, sinabi niya, "Hubby, alam kong nababalisa ka. Nag-aalala rin kaming lahat kay Jinsel, pero hindi ka dapat gumamit ng dahas para harapin ang bagay na ito. Kung walang ingat kang pumasok para iligtas siya, lalo lang itong magpapalala. Maaalarma mo sila at magiging dahilan para tipunin at labanan ka ng mga elite. Hindi ka lang mabibigo na iligtas ang mga tao para iligtas mo si Jinsel. Pagnanasa sa iyong cultivation na pamamaraan." Nagpakawala ng mahabang hininga si Justin. Masyado akong walang ingat. Tama ka. Kailangan kong gumawa ng paraan para makalusot. Alam kong pupunta ka doon, kaya pipigilan na kita. Anak ni Yuna si Jinsel, kaya kailangan mo siyang iligtas. Pero higit sa lahat, kailangan mong mag-ingat. Huwag mong kalimutan na ikaw ang haligi ng suporta namin, okay? Sabi ni Maria na namumula ang mga mata. Tumango siya. Ngayong naliwanagan na siya nito, may naiisip siyang magaspang na plano. Dala ang Huang token sa kanyang kamay mula sa pagpatay kay Huang Yun Daoist, mahahanap niya ang pasukan sa array at magpanggap na isang tao mula sa dimensyon. Pinakamahalaga, maaari niyang gamitin ang blinding leaf para baguhin ang kanyang hitsura at antas ng paglilinang. Hanggat ang kabilang partido ay wala sa yugto ng Shangqing Heavenly Lightning at ang kanyang pag-arte ay hindi masyadong kakilakilabot, ang kanyang pagbabalat kayo ay magiging ligtas. Sa dalawang item na ito, maaaring mahanap niya si Jinsel. Bagamat kakailanganin ng mas maraming oras at problema, ito ay mas ligtas. Dahil hindi nila siya pinatay sa lugar, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Kung tungkol sa paghihiganti, magagawa niya ito pagkatapos na mailigtas siya. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, napagtanto niyang hindi ligtas para sa mga kababaihan na magpatuloy sa pananatili sa Zeneca. Kung may mangyari man sa kanya sa ilusyonaryong dimensyon, ang kanyang pamilya ay magiging vulnerable sa mga banta. Marian, alam kong magiging mahirap para sa iyo, ngunit kailangan kong dalhin mo sina Leia, Talia, Yuna, at lahat ng iba pa sa Forgotten Realms. Ang lugar na iyon ay malapit sa magkapatid na Stern at Raphael. Kung sino mang magsasaka ang magtangkang saktan ka, makikialam sila. Bukod dito, may cultivation sina Jane, Roslyn, at Karen, kaya ligtas kayong lahat doon. Nagpout si Leia sa sama ng loob. Hindi. Gusto kong makipaglaro sa mga kaibigan ko sa kindergarten. Manahimik ka. Makinig ka sa akin. Hindi ko ito pinag-uusapan sa iyo. Ito ay isang utos. Kinawian ni Justin. Nakapout pa rin, niyakap ng batang babae ang binti ni Marian at nagtago sa likod niya. Kahit nakaramdam siya ng hinanakit ay hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa kaibuturan niya, natatakot pa rin siya sa kanyang ama. Naiintindihan ko. Mag-ingat ka. Hinaplos ni Marian ang kanyang ulo, sa halip na tumayo para sa kanya.
Maaaring alagaan niya ng husto ang kanyang anak, ngunit alam niyang gumuhit ng linya kapag may mga seryosong bagay. Samantala, nanginginig ang mga kamay ni Talia. Dahil kailangan nilang pumunta sa Mediterranean Sea, tumawag si Marian at nag-book ng private jet. Hindi na kailangang tulungan siya ni Justin, na nagpakita ng kanyang kalibre bilang isang babaeng negosyante. Tungkol naman sa usapin ng kumpanya, kaya niya itong hawakan sa internet. Kung tutuusin, walang maglalakas loob na magsalita kahit na hindi siya sumipot sa trabaho. Ipinagkatiwala ni Justin ang ilang mga gawain kay Ron at sa iba pang mga nasasakupan, pagkatapos ay ikinwento ang sitwasyon kina Hanya at Jinky. Dahil nasa foreign affairs si Jinky, walang maglalakas loob na saktan siya sa ilalim ng pagbabantay ni First. 1480. Ang dami kong naiambag na pera sa bansa, hindi ba dapat tulungan niya ako? Kung makahingi siya ng tulong sa amo, baka hindi ako guluhin ng mga nakatagong angkan. Sa pag-iisip niyan, mabilis niyang tinawagan si Gavin para hingi ng contact number ni First. Matutulog na sana ang matanda. Nang marinig niya ang buong sitwasyon mula kay Justin, sinabi niya ng may tame time na ekspresyon, kailangan mo bang iligtas ang babaeng Jincel na iyon? Obvious naman. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang babae ko, baka tumigil na ako sa pagiging lalaki. Nakaramdam na ng kahihiyan si Justin sa pagkawala ni Jincel dahil ipinakita nito ang kanyang kawalan ng kakayahan. Alam mo ba kung gaano kadelikado kung sasakay ka ng ganyan? Hindi ito magiging kasing delikado ng sitwasyon ng babae ko. Papayagan mo ba akong tumawag muna? Parang may naisip siya, bumantong hininga si Gavin. Ikaw ay isang walang takot at ignorante na brat. Hindi kita matutulungan dito, ni First. Ang tanging magagawa natin ay lumayo dito. Hindi nasisiyahan si Justin. Matanda, kontaken mo siya para sa akin. Mababayaran ko ang tulong niya. Ha! Kung gusto niya ng pera, pwede niyang ipabigay sa kanya ang mga iyon ng maluwag sa loob. Hindi ito business deal, kaya huwag kang maling paraan, sambat ni Gavin ngunit nagdial pa rin ng First para sa kanya. Matapos marinig ang insidente mula kay Justin, sinabi lang ni First, ang pagliligtas mo sa iyong babae mula sa ilusyonaryong dimensyon ay walang kinalaman sa bansa. Bilang mga pampublikong tagapaglingkod, hindi namin tungkulin na tulungan ang ilang tao na ayusin ang mga bagay-bagay. Bukod dito, wala akong kakayahang tulungan ka. Binata. Ikaw ay mag-isa. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Puro kalokohan ang matandang ito. Palagi niyang sinasabi na kailangan nating pagsilbihan ang publiko at palakasin ang ating bansa, ngunit sa huli, kinakausap lang niya ako kapag gusto niya ang tulong ko. Sa kabutihang palad, hindi naglagay ng maraming pag-asa sa kanya si Justin. Kung hindi, baka atakihin siya sa puso dahil sa sobrang galit. Pagkatapos ng ilang paghahanda, ibinalik ni Justin ang fengsiyang bracelet kay Marian bilang dagdag na proteksyon at pinaalalahanan si Leia na huwag magpabiye sa kanyang pagsasanay. Bago dumating sa Kekegzili, inayos ni Justin ang kanyang paglilinang sa simula ng yugto ng Soul Formang na sapat lamang upang makapasok sa ilusyonaryong dimensyon. Inakyat ni Justin ang Snow Mountain at tumingin pababa sa malawak na highland. Maliban sa kalat-kalat na antelope, walang mahahanap na tao. Natural, ilusyon lang ang lahat. Ang ilusyonaryong dimensyon ay umiral ng nakapag-iisa at hindi matukoy ng mga ordinaryong tao. Tumawid siya sa lugar gamit ang kanyang banal na sentido at nakaramdam ng kakaiba sa espasyong nasa harapan niya. Parang invisible film. Pagkatapos kunin ang token, tinurok niya ito ng True Yuan. Pagkatapos, lumiwanag ang mga dilaw na inscription sa token, at isang sinag ng dilaw na liwanag ang bumaril patungo sa kalawakan. Sa sumunod na segundo, may lumitaw na mahiwagang bagay. Isang bilog na higanteng screen ang nagpakita sa himpapawid kung saan natatanaw niya ang manyeb na mga bulubundukin. Sa malalaking ulap ng hamog, tila isang wonderland. Ibang mundo ito. Sumulyap si Justin sa Kunlun Mountain sa likod ko pagkatapos ay sa mga bundok sa kalangitan. Ang bulubunduking ito ay wala sa mapa. Isang tingin ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at lumipad siya sa screen.
Nagsara ang screen pagkatapos niyang makapasok. Dahil ginamit niya ang token na, Huang, upang i-activate ang array, hindi nito naramdaman na siya ay nanghihimasok. Sa sandaling iyon, siya ay lumilipad sa itaas ng manyeb na bulubundukin. Napakaganda ng tanawin, na parang mga kristal na lumilipad sa hangin. Nararamdaman ni Justin na ang intensity ng espiritual na enerhiya ay 10 hanggang 100 tiklop kaysa sa makamundong mundo. Mapapalakas nito ang paglilinang. Gayunpaman, kung ang isang tao ay hindi maaaring sumipsip at ma-convert ang espiritual na enerhiya sa kanilang sarili, ito ay walang silbi. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang bungkos ng mga bala na walang baril. Gamit ang kanyang banal na kahulugan upang suriin ang lugar, napagtanto ni Justin na ito ay lahat ng nalalatagan ng nyebe na bundok sa 100 kilometrong radius. Hindi niya alam kung saan pupunta. Dahil walang pagpipilian, random niyang pinili na lumipad sa kanluran, umaasang makakasagasa siya ng isang tao at magtanong kung saan siya naroroon. Gayunpaman, minamaliit niya ang kalawakan ng ilusyonaryong dimensyon. Matapos lumipad ng 10 minuto, ang tanawin sa ibaba niya ay binubuo pa rin ng mga snowy mountains. Nang naisip niya na dapat siyang lumipat ng direksyon, 2 surge ng True Yuan ang dumating mula sa kanyang likuran. Pinalawak niya ang saklaw ng kanyang banal na kahulugan. Bago marating ng 2 magsasaka si Justin, kinumpirma niya na sila ay nasa simulang yugto ng Leaf Fire at sa gitnang yugto ng Soul Formang. Sa pag-activate ng Blinding Leaf, binago niya ang kanyang hitsura sa isang lalaking mukhang medyo gwapo at pino. Pagkatapos, nagpalit siya ng grayish-green traditional outfit na inihanda niya ng maaga. Kaya nang magpakita ang 2 magsasaka, isang lalaki at babae, tumingin si Justin sa kanila nang nakangiti. Ang matangkad at gwapong lalaki ay tila nasa 20s at may dalang espada sa kanyang likod. May bitbit din ang babae sa likod niya. Ang cute niyang tingnan na may maningning na mga mata at cherry lips at mukhang mas bata sa lalaki. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang ayos ng buhok, at ang kanyang pulang damit ay kumikislap sa mata na nagpapaalala kay Justin ng cherry blossoms. Nang makitang si Justin ay nakatayo sa himpapawid at binabati sila, alam nilang naghihintay siya sa kanila. Kaya naman, huminto ang 2 sa harap niya. Sa ngayon, ang cultivation ni Justin ay nasa soul forming stage pa lang, kaya hindi siya banta sa kanila. Sir, bakit ka nakatayo dito? Mukhang pala kaibigan ng lalaki, taliwas sa kanyang masungit na hitsura. Napangiti si Justin at sinabing, kakapasok ko lang sa ilusyonaryong dimensyon, kaya hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Maaari ba akong magtanong tungkol sa dimensyong ito? Habang nagsasalita, pinagmamasdan niya ang mga ekspresyon ng mga ito. Kung nagpakita sila ng anumang mga hinala sa kanyang mga salita, nangangahulugan ito na siya ay nagsalita ng mali. Kung pinaghihinalaan nila siya, malamang na ipaalam nila at alerto ang kanyang mga kaaway. Kaya, ang pinakaligtas niyang taya ay patayin sila bago mangyari iyon. Kahit na ito ay hindi makatwiran, si Justin ay hindi kailanman naging mabuting tao, sa simula. Sa katunayan, siya ay isang hamak na tao. Sa buhay niya at ni Jinsel nakataya, wala siyang pakialam sa pagpatay sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi siya pinaghihinalaan ng 2. Dapat isa kang Huang rank cultivator na bagong recruit ng Hongmeng Messenger, di ba? Hehe, tanga ka. Kung hindi mo alam ang lugar, dapat mong hayaan ang mga taga-Hongmeng na dalhin ka sa paligid. Kung mauubusan ka ng mag-isa, baka makapasok ka sa ilang mapanganib na lugar at baka hindi na makalabas ng buhay. Sabi nung babaeng naka-red dress. Napabuntong hininga si Justin. Hindi masama. Binigyan pa nila ako ng identity. Mabilis siyang tumango at sumagot, tama ka. Kaya lang hindi ako magaling makihalubilo kaya hindi ko na masyadong inisip. Nagsalita ang lalaki. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Justin. Naisip ni Justin ang isang peking pangalan noon pa man. Dahil narito siya upang iligtas si Jinsel, pumunta siya sa kanyang apelyido. Ang pangalan ko ay Moyang at ito ang aking kapatid na babae, Trina. Ikinagagalak kitang makilala.
Muyang, maaari ko bang malaman ang ating kasalukuyang kinaroroonan? Narinig ko ang tungkol sa tatlong pangunahing nakatagong angkan sa ilusyonaryong dimensyon, ang mga angkan ng Lo, Fritz, at Nigel. Maaari ko bang bisitahin ang kanilang mga angkan? Humajejek si Trina. Matapang ka para sa isang baguhan. Hindi mo ba alam na hindi maganda ang pakikitungo ni Hongmeng sa tatlong pangunahing angkan? Para sa isang taong may cultivation mo, sigurado kang walang takot. Hindi ko alam ang tungkol doon. Gusto ko lang malaman ang higit pa tungkol sa ilusyonaryong dimensyon. Pinatahimik ni Moyang ang kanyang kapatid na babae at ipinaliwanag, ito ang flying snow na bulubundukin na matatagpuan sa hilaga ng ilusyonaryong dimensyon. Ang bulubundukin ay sumasaklaw ng daan-daang libong kilometro. At palagi itong nababalot ng nyebe. Ang Hunchmeng's Gods Island ay matatagpuan sa gitna ng Hongmeng. Ang Fritz clan ay nasa hilagang kanluran, at ang Lo clan ay nasa hilagang silangan ng Beren clan. Dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.